Nag-renew na nga ako ng aking passport dito sa Japan at gagamitin ko na ang apelyido ng aking asawang Hapon. Hi mga langga, konnichiwa. It's Danica, ang inyong Ilonggang nga nag-vlog-vlogan diri sa Japan. So, welcome back to my mini vlog. For today's video, samahan niyo ako dahil nag-renew na nga ako ng passport ko gamit na ang apelyido ng asawa ko. Kailangan ko na rin kasi itong gamitin sa renewal ng residence card ko para pare-pareho ng surname sa lahat ng documents ko dito sa Japan. Kung married ka rin at balak mo magpalit ng surname sa passport dito sa Japan, baka makatulong sa iyo ang vlog na ito. Bago ang lahat, nag-prepare muna ako ng requirements na nakuha ko rin mismo sa website nila. At syempre, dapat may checklist kung ano mga requirements para hindi sayang biyahe at hindi mapagalitan ng sarili pag may nakalimutan. Narito nga ang mga requirements, kindly screenshot na lang guys. Pwede nyo din i-check sa website at osakapcj.dfa.gov.ph. Pumunta lang kayo sa menu, Consular Service Requirements, tapos click Other Services, then click Passport, and go to number 6 and view nyo lang yung mga checklist of requirements and pwede nyo din yan i-print for reference. Ang mga requirements ay unang-una, personal appearance ng applicant, of course. And second, confirmed online appointment. Third, current Philippine passport. And PSA birth certificate, PSA marriage certificate, or PSA report of marriage. One valid ID issued, tulad ng PhilID or National ID or Residence Card o iba pang valid government issued IDs. Then, yung red letter pack mula sa Japan Post, pero sa mga convenience store meron naman yan. And lastly, yung passport fee na 9,000 yen. Pero bago yan, kailangan mo muna mag-book ng online appointment at siguraduhin may natanggap kang confirmation email. Dito lang din ako nag-book ng appointment ko sa website nila. Go to passport.gov.ph, schedule an appointment, start individual kung mag-isa ka lang, read the terms and conditions, then change the country kung nasa Japan ka, piliin ng Japan at kung saang embassy ka. So ako sa Osaka kasi, kaya PCG Osaka ang site ko. Ayan din yung address at building number ng Osaka Embassy. Then confirm lang. Tapos next, pili ka na ng preferred date mo kung anong date ka pupunta. Kapag green ang date means available pa, kung red naman means fully booked na. Kung green ang date, you can choose any date naman. For example, sa June 30 ka pupunta. At anong prefer na time mo? Make sure don't be late. After that, next ka na sa personal details mo. Encode mo mabuti ang personal details mo correctly. At dapat gamit mo na ang apelyido ng asawa mo kasi yan ang magiging basis nila sa'yo. After that, may marireceive ka na ng email kasama sa email ang appointment code number, yung site name, yung preferred date mo, tapos yung time. At huwag mo kalimutang i-print ang passport application form na naka-attach sa email at yung email confirmation mismo. At reminder lang mga langga, dalhin ang mga originals plus photocopy lahat. Kasi sa akin hinanap talaga nila. Double check lahat, don't forget lalo na't kung malayo ka sa embassy at para less stress din sa'yo. Dahil ayaw nating maging main character, pumunta ako sa Osaka Embassy ng halos 1 oras bago ang appointment ko. Japan time, bawal ang late, time is called dito. At ako nga ang first applicant nila, sobrang bait ng mga staff at nakasmile pa sa akin. Nasa ko nga lang lahat ang mga requirements ko sa staff, bawal pala mag-video at mag-picture sa loob ng office. Sobrang bilis lang ng proseso, sila na din pipicture sa'yo for your new passport picture. Make sure maganda ka at maayos ang damit na suot mo. Kinuha nga nila yung old passport ko at ipabalik ito kasama ng bagong passport ko after processing. Wait ko lang daw mga 6 to 8 weeks ipapadala sa red letter pack. At ayun na nga mga langga, ngayon ang gagawin ko na lang ay maghintay sa bahay at antayin ng bagong passport ko. Wow! Tapos next naman ang renewal ng residence card ko. Kapag dumating na ang bago kong passport, update ko ulit kayo. Ay taray! Sana makatulong ang vlog na ito sa mga kababayan natin dito sa Japan. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and follow me. See you on my next vlog. Bye mga langga! Mata ne!